Hello mga ka-legit lover cards. Ayan, so kasalukuyan po tayong nanonood ng EAT Live. Ayan, so para po updates natin, kasi simula pa lang naman ng EAT. And to give you an updates, dito po sa EAT Live TVJ on TV5 September 11, meron po silang 46,000 live concurrent viewers. Dito po sa TV5 Philippines YouTube channel. While sa TVJ, ayun, 26,000 watching right now. Ito po yung sa ito yung sa EAT September 11 TVJ's YouTube channel. While EAT Live TVJ on TV5, meron silang 62,000 watching concurrent viewers po nila ngayon. Ngayon, ito naman, dahil po para lang ma-update kayo, pag pinuntahan nyo naman po yung Eat Bulaga Live, silang 1,300 live concurrent viewers, 5.3 million subscribers, pero yan lang yung nanonood sa kanila ngayon. Is 1,300. Aba, medyo tumaas-taas kasi sa Facebook po halos wala nang nanonood Pero this time, meron silang viewers na 1,300. Hindi natin alam kung ano po yan, saan galing yung 1,300. But anyway, eto na nga yung pinaka-latest updates natin patungkol po dun sa YouTube channel ng EAT, ng Eat Bulaga, branded Eat Bulaga, kung saan sila ang legal counsel po ng TVJ sa Divina Law na si Mr. Enrique or Attorney Enrique ay nagsalita na po patungkol po sa case na pwede na lang i-file against Tape, According po dito sa isang PEP News, Tape Incorporated confirm taking back full access of Eat Bulaga's YouTube account TVJ Comprise Cybercrime. So isa sa mga itinuturing na pwedeng ikaso or parang sinasabi po ng attorney ng TVJ, nakakasuhan di umano nila ang Tape Incorporated ng cybercrime sa pagkuha nga ng access dito without the proper consent dito po sa TVJ. Television and Production Exponent Tape Incorporated take full control of Eat Bulaga's original YouTube account. So ngayon napapanood natin sila ngayon at sila po ay naka-live ngayon na 1,461 watching now. So yun po habang nanonood tayo ng EAT Gimme 5. Yan, so meron silang 62,000 concurrent viewers right now. Nagsimula nang mag-upload ng mga bagong content ang Television and Production Exponent Tape Incorporated sa original Eat Bulaga YouTube account noong Sabado, September 9, 2023. So, ibig sabihin, Saturday, sinimulan na nila dahil pagtapos ng umugong yung balita na yun na nga po, na nakuha na nga nila, wala na silang magagawa kundi gamitin yung YouTube channel kasi kaya nga nila winwork out na makuha kasi gusto nila na makuha nga nila yon, na magamit na nila yon soon. And the original YouTube account sa Sabado, September 9, 2023, ang original YouTube account ng Eat Bulaga ay ilang buwan ding hindi nagamit ng Tape Incorporated. Mayroon na itong 5.3 million subscribers sa ngayon. Makikita sa account na naka-upload na rin ang music video ng bagong theme song, longest running noontime show, ang tahanang pinakamasaya, Eat Bulaga. So dito po nag-upload sila ng mga panibagong videos. Kasi alam nyo ba't nila minadaling makuha yan? Kasi sa YouTube po kasi ang policy, pag within 6 months ay hindi po kayo nag-update, hindi kayo nag-upload or wala kayong any activities with your channel, pwede po yung ma-terminate. Kaya talagang minadali nila na makuha at magamit na. Kasi pwedeng talagang possibly na mata-terminate yan at mawawala ng ads. Naka-upload na rin dito ang mga video clip na mga segment ng Eat Bulaga katulad ng G sa Gedli, Ikaw ang Pinaka, May Pake Sayo, Word of the Ring at Pinaka EB Happy. Sa ulat ng 24 oras, kinagabihan ng Sabado, kinonfirma ng legal counsel ng Tape na si Attorney Maggie Abraham Garduce na naibalik na sa kumpanya ang full access na nasabing account. So, nagsalita nga po yung attorney nitong Tape Incorporated na si Attorney Abraham Garduce na nakuha na nila, Nakuha na po nila. Nawalan daw sila ng access sa YouTube account nang umalis sa kanilang isang empleyado na hindi i-turn over ang email address at password dito na kumukumpirm
kinukumpirma yung sinabi po ni Tito Sen sa kanyang initial interview pagkatapos silang mag-exit sa Eat Bulaga. Sinabi nila na yun nga po, meron daw pananakot na nagaganap. Yun po ay sinabi nitong si Tito Sen, no? Sabi pa niya, dagdag pa ni Garduce o Garduque, batay sa records ng YouTube, Tape Incorporated, ay ang may-ari ng account base sa mga resibo sa paggawa ng account pati na ang bank account na nakalink dito ay pagmamay-ari ng Tape Incorporated. This is gonna be the reason why bakit po nila nakuha yung access. Ibig sabihin nito, mapapanood na rin muli ang Eat Bulaga sa nasabing YouTube channel sa mga susunod na araw. So ngayon nga napapanood na sila. Nauna nang naiulat ng nito pong news online na ito last September 6 na naibalik or na-access na nga ng Tape ang YouTube account na ito matapos mapansin ng mapanuring mata ng netizen na napalitan na ang cover picture ng Eat Bulaga YouTube account kung saan nakalagay na rito ang bagong logo ng show na umi-air ngayon sa GMA7. Dahil dito, syempre hindi po mananahimik ang TBJ patungkol dyan sa issue na yan. TBJ Camp Cry Cybercrimes. Kahapon, Linggo, September 10, 2023, sa 24 oras pa rin ng GMA, nagbigay ng pahayag ang kampo ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon o TBJ kaugnay sa pagsasapubliko ng tape ng pagkakabawi nila ng kontrol sa YouTube account ng Eat Bulaga. Nabahala nga daw di umano. Nabahala raw sila dahil inamin ng tape. Ito po ay sabi ng ng PEP, inamin nila. Inamin ng tape na dati silang walang access sa YouTube channel ng Eat Bulaga. Iginiit din nilang ang may-ari ng account ay ang may-ari ng email na nag-register ng naturang account at hindi ang tape. Yan po yung sinabi ng legal counsel ng Eat Bulaga, which is naman talaga siya. Kumbaga, kapani-paniwala yun kasi once na ikaw ang gumawa ng email ad, ikaw ang may-ari kasi po ikaw lang ang may full access eh. Kasi po hindi nyo po mapapasok yan not unless i-hack nyo po yan. Kahit anong gawin nyo kasi may mga second notification yan bago ka makapag-log in doon po sa email ad. I-notify po ng Google or ng email yung mismong may-ari o yung phone number na nakalink doon para po sabihin that somebody is logging in with your account. Ganon po katindi, no? Ayon kay Attorney Enrique de la Cruz, abogado ng TBJ Production, E80 ng TV5, we find this news very disturbing. Sabi niya, Tape is announcing to the public that it regained access to Eat Bulaga YouTube channel. This means they previously did not have access. So doon pa lang po sa sinabi po, doon sila na doon medyo nabutasan tong attorney, no, na sinabi nila na na-regain. Ibig sabihin, totoo nga na 100% wala silang full access na masasabi. The owner of YouTube channel is the owner of email used to register it. It is not Tape. That is why they never had access to this account. Sa mga naunang lumabas na balita, si Jenny Perry umano ang may likha ng YouTube account ng Eat Bulaga at di umano'y napaka-copyright pa niya ito. Si Jenny ang dating Executive Vice President ng Per Production ng Tape na napagmamay-ari ni na Romeo Holosos Sr. at Tony Tobiera. Dagdag pa ni Attorney De La Cruz, the content of the YouTube account are past episode of Eat Bulaga. The copyright of those shows and all derivative works belong to TBJ. Pinag-usapan na raw nila ang nararapat na legal na hakbang na maaari nilang gawin laban sa Tape. So, ibig sabihin po, pinaghahandaan na po yan at malapit-lapit na rin po na parang isasama nila sa kaso po to ng Tape. Ayon po sa abogado, we are preparing the appropriate legal action against Tape. This may constitute a cybercrime. Ito po yon. If they hack into an account or made misrepresentation to YouTube. Kinontra naman agad ito ng Tape lawyer na si Garduce. Pinabulaan na niya na hack ang nasabing YouTube account to their favor. Pahayag ni Garduce, sa pahayag na inilabas sa 24 oras, Tape did not hack the account. Sabi po ng attorney nila, hindi po nila hinak yung account na ito. But Tape will never do
such thing. Sabi niya, hindi daw gagawin ng tape yun. Thus, it is not liable for cybercrime. Being the owner of the account, Tape was able to coordinate with YouTube. Yun po yung ginawa nila. Yung pinaka ginawa po nila, nag-email sila sa YouTube to ask for the permission to access that particular email ad and the password para po mapalitan nila yung email ad tsaka password ng YouTube channel na may 5.3 million subscribers para po sila na po ang makagamit nun. At exit na yung dating admin, wala na po yun. Kasi po na-regain, nakuha na nila eh. Ipaniliwanag din ni Garduque na ang hindi pinangalan ng empleyado na may gawa ng account ay nakakontrata pa noon sa Tape. At naipakita raw nila sa YouTube ang mga katibayan na sila ang totoong nagmamay-ari ng account, pati na ang link bank account sa nasabing channel. She ang ginamit na pagtukoy ni Garduque na pwedeng tumutukoy kay Vice President ng nito pong Eat Bulaga noon, no, na si Miss Jenny Perry, no, sa hindi pinangalan ng dating empleyado, kaya babae nga ang may gawa nito noon. Saad pa sa pahayag, the person who made the account was an employee of Tape when she made the account, and she made the YouTube account in behalf of Tape Incorporated. So, lagi pong sinasabi ni Miss Abraham Garduque na yun daw po ay ginawa ng kanilang empleyado na pinasisweldo ng Tape. Kaya naman masasabi nila na it was owned by Tape Incorporated. Tape Inc. is ready to show the official receipt. Ito pa, pinapakita niya. Papakita daw nila yung official na resibo from YouTube stating that it is the one which spent to create the account. The bank account linked to the YouTube account is likewise owned by Tape Incorporated. So, yun po yung ilan sa mga eksklusibo, no, na talagang medyo matagal-tagal pa po at mahaba-haba pa po na talagang, kumbaga parang nagkakaroon lang ng mga dagdag na kaso, parang delaying tactics yung nangyayari. At ngayon po, kapapasok lang na balita na kapag sinearch nyo po yung Facebook ng Eat Bulaga noon, no, yung branded Eat Bulaga, wala na siya, binura na siya. Siguro mas okay pa na burahin na lang para po hindi na rin makuha yung access nun. Kung gusto talaga nila magkaroon ng Facebook, di gumawa sila ng panibago, 'di ba? Katulad ng ginawa nila ngayon sa Tape Incorporated, na nagtataka po ang maraming mga legit number cards, bakit po sila nagkaroon ng ito pong nasabing Facebook page na may 200 plus na po na followers, pero yun nga lang, kukunti lang talaga yung nanonood during the live. So, ang pinakaano natin ito, hihintay natin ito, ano kaya ang magiging proseso, no? Kasi sabi po ng attorney Enrique de la Cruz ng Bucolo sa Divina Law, no, na ano daw po sila, lalapit sila sa parang cybercrime, yun ang kanilang ikikaso, no, dito po sa nasabing issue na ito. Kaya talagang abangan po natin yan, talagang mahaba-haba pa po itong agawan ng mga bagay-bagay, no, at enjoy na muna natin, no, yung ating pong panonood sa E80 ngayong tanghali. So, salamat po sa panonood. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe, at i-follow niyo na rin po yung aking pong Facebook page, Eds TV. Maraming salamat po sa palagian ninyong panonood. God bless everyone!